atin mo, Jesus, ang puso ko. Kasalanan nagawa laban sa'yo, natatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Sa kasalanang nagawa laban sa'yo, natatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Kabanalan mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus.
Hello, good evening. Evening. Good evening po. Good evening. Pastora, andito na. Kasi Pastor G ka mag-tiktok. Pastora. Good evening sa inyo dyan. Good evening. Hindi ko. Yes. Bati ka na. Good evening po. Good Good evening. po. Metrowil Group po. Pastora Merna, Opo. nakita mo na yung aking chat sa iyo? Wala pa po, Pastor, kasi po ang gumagamit ng cellphone ko yung anak kong bunso. So, nahahawakan ko lang po pag gabi. Pero sinabi ko na kay Dustin, Opo. yung last Sunday ng May. Ako po magpipreach, Pastor. O, inano sana sa chat yung ano eh. Dali, ipasa ko kay Pastora Ruth, yung ano mo ron topic mo, saka yung Mark chapter May topic 3. po, Pastor. Yes, Mark chapter 3 yun, 1 to 6. Okay. Mga pusong bato. Okay po. Mga pusong bato. Okay po, Mababasa Pastor. mo naman yan doon eh. Opo. Mark Sige chapter po. 3. Opo. Amen. Sino pa nandyan? Nanay Cora. Miss na kita. Good evening. Prayer request. Kasi nahihilo na naman ako eh. Uy, Dumating na. Dumating na in order namin. Pastor, ito po yung order niyo. Dumating to. Aling order? Ayan po. Okay. Di sa Sunday, hindi ko nadadalhin yung ano. Apo, yung V8 niyo, hindi niyo nadadalhin. Yan yung Okay. dito sa church. Okay. Good. Prayer request. Standing ito, Pastora. Prayer request po. Ano pong mga prayer request natin? Ako po yung mock class ko po sa Sabado. Yung kasi Wow. prayer request ko lang po sana may pasok ko. Wow. Tsaka financial breakthrough na rin po. Ikaw po, Pastora. Sabi ko ba yun? Pastora Ruth, ano po, mock class ni Sis Gigin. Ayan. Health siguro sa karamihan. Ano po? Financial breakthrough, no? Ayan, ano po. Pastora talagang mga dibdibang papaano. Eh, kasama. Yung LGC, ano po, pagpe-pray natin yun, yung anniversary sa 13 ng June. Ayan. Simple Yung anniversary anniversary, lang. June 13 yan, Pastor, di ba po? Simple lang yun ha. Parang lunch lang. Hmm. Tapos Thanksgiving. Yung sa Metroville, kailan po kaya? Hindi pa rin natuloy. Hindi pa rin natuloy eh. Hindi, kasi pati yung sa atin sa Metroville po, no? Next year na lang kami mag-anniversary. Okay. Kung Yun na lang nandito. pagsabayin na lang natin yung ano, LGC sa Metroville. Thanksgiving lang tayo. Thanksgiving na lang. Pagsasamahin. Opo, pwede naman. Sa June 13, celebrate na rin natin yung anniversary ng Metroville. Pwede. Kung gusto nyo. Pwede rin yun. Kausapin si Mr. Romerna, hindi ko alam yan. Pwede pag sumahin na sa Thanksgiving sa June 13 ng LGC sa Metroville. Basta magpa-acquire ang Metroville. Quiet.
Magko-choir daw ng Metrobel. Metroville, magka-choir daw. Hindi na Sige tayo. po. Sino pa yung dumating? Oh, si Rodney, nandyan na pala. Ng Sueto family, nandyan na. Sige po, magsisimula na po tayo. At ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay ngayong gabi, makikita natin sa 1 Peter chapter 2 verses 11 and 12. 1 Peter chapter 2, 11 to 12. Babasahin ko po, Dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then, even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God. And when he judges the world. Sige po, manalangin po muna tayo. Our Heavenly Father, we thank you for this moment na kami po ipinagsama-sama mo virtually. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat na inyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin at sa mga kapatid namin na join. Ikaw, Panginoon, ang siyang magayos ng lahat ng connection upang hindi sila magkaroon ng problema na maka-join sa gawain ito. At salamat din, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo at proteksyon na inyo pong ibinigay sa amin. At nawa ay patuloy na maging malakas ang pangangatawan ng bawat isa upang maganap namin yung mga ministering ipinagkaloob mo sa amin. At nawa sa gabing ito, ang aming pag-aaralan ay maging kalakasan ng bawat isa, lalo na sa panahon na ito, Panginoon, na puno ng hamon ang buhay namin. Salamat po, Diyos, at pangunahan mo lahat ng mangyayari ngayong gabi. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang pag-usapan natin, yung binasa natin kanina sa 1 Peter chapter 2 verse 11. Merong warning dito kasi si Peter na kanyang ipinapaalala sa mga receiver ng sulat na ito, 1 Peter chapter 2. So sa verse 11, makita natin diyan na meron na siyang warning, no? Pero in-specify dito na ang bawat mananampalataya ay temporary residents lamang at foreigners dito sa mundong ito, no? Hindi sinasabi diyan na hindi tayo talagang taga rito, no? Alien nga sa ibang salin, alien ang ginamit dito. Yung alien saka sojourners, yung mga naglalakbay lang dito sa mundong ito. Hindi talaga tayo na nandito. O yung mga mananampalataya hindi talaga dito nakatira. So pagmasdan natin ang panahon natin ngayon sa oras na ito, no? Ang panahon natin ngayon ay we live in a world that wars against our soul. Yung mundo ngayon, yung ating mundong kinalolooban, ito yung nakikipaglaban sa ating soul. No, merong war na nangyayari between the world and yung ating soul, no? Passions in our flesh is driven by this world. Pansinin niyo, no? Sa panahon natin ngayon, yung mga nangyayaring fleshly driven, no? Yung mababalitaan nyo na ewan ko, kung ako pala nakabasa nito, yung binary, yung ibig sabihin nito na yung he saka she, yung he saka she pwede mong gamitin sa isang tao, no? He saka she. Yung non-binary na parang yung he pwede mong gamitin kay ganito kasi yun yung kanyang sexual orientation, no? Which is na mali na dahil hindi naman yun yung design ni Lord para sa tao talaga. So, desires that destroys our souls little by little. No, maraming fleshly desires dito sa mundo ngayon na sumisira ng ating kaluluwa
paunti-unti, little by little. So lahat ito, inescapable ito. Wala tayong takas dito. Lahat tayo nararanasan natin ito sa panahon natin ngayon. Sabi ni Pedro, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desires. You know? Sabi niya, hanggat maaari, kung hanggat maaari o kung hanggat pwede, iwasan yung worldly desires that wage war against your very souls. Sabi, yung worldly desires na ito yung nagtutulak sa atin para masira o yung soul natin mapunta doon sa hindi dapat puntahan. No? Dalawa lang naman klase yung pwedeng puntahan ng ating soul, which is pwedeng eternal happiness with the Lord at pwede rin namang eternal punishment sa mga hindi naniniwala sa Diyos. No? Yun yung dalawang klase na pwedeng mangyari sa atin after ng buhay natin dito. So lahat tayo, walang takas dito. At ang mundo natin ngayon ay hindi siya neutral. No? Ibig sabihin ng neutral, o hindi siya neutral, ibig sabihin nito, meron siyang side na kinakampihan. Kasi yung neutral, walang side na kinakampihan. Kapag hindi siya neutral, merong paling o meron siyang pinapanigan. No? So ang mundo ngayon ay hindi neutral. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo yung mga apps na gamit natin sa cellphone. Tingnan natin kung anong klaseng gamit ba ang ginagawa natin dito. Sa Facebook, sa YouTube, ano bang mga pinapanood natin sa YouTube? No? Tingnan natin, baka ito ay fleshly driven, yung mga pinapanood natin sa YouTube. Sa Facebook, ano bang mga binabalita dito na tinatangkilik natin? Yung Instagram, which is mas maraming selfie ang ginagawa, parang self-glorification para sa kanila na i-post yung sarili nila araw-araw. No? Christians today are sleeping during the war. Ano bang mga ginagawa ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon? Merong war na nagaganap. No? Hindi nga lang physical na war ang nangyayari dito sa atin. Ito ay yung spiritual war na yung mundo versus yung spiritual na nakagustuhan natin, naglalaban. Merong war na nagaganap. Pero ang mga Kristiyano ngayon ay natutulog sa laban. No? Ang sabi pa, natutulog sa pansitan. Kaya tingnan natin, ano bang nangyayari sa mundo natin ngayon? Ang mga Kristiyano ba ay totoong natutulog o lumalaban? So the world is not neutral. Meron siyang pinapanigan. At ang mali pa ng pinanigan ng mundo. Dahil alam naman natin, ang mundong ito ay kontrolado ng kaaway, 'di ba? Siya yung parang nagmamanage ng mga nangyayari sa mundo natin ngayon. So the world is not neutral. Pansinin din natin ang music industry sa mundo. Yung music industry, hindi ministry. Ang music industry, kung papansinin nyo, ang mga lumalabas na kanta ngayon ay puro parang self-pleasure. Tapos meron pa mga kanta na woman objectification. Merong mga tungkol sa babae, no? May mga tungkol sa sex, may tungkol sa drugs, merong mga kantang tungkol sa kriminal, merong kantang tungkol sa kung ano-anong bagay na nangyayari dito sa mundo. Kaya kung hindi natin iisipin kung isipin natin ngayon, yung mundo natin ngayon ay talagang hindi na maganda ang tinatakbo. Diba po? Kasi tinuturo ng mundo lahat ng bagay na hindi kanais-nais sa paningin ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, keep away from worldly desires. Kahit nakanta yan, kahit na mga bagay na patungkol sa mundo yan, makaka-apekto yan sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya isipin din natin yung mga bagong kanta kung ito ba ay maganda. Kasi karamihan sa kanta ngayon wala nang kwenta eh. Okay pa nung dati, medyo inspiring. Pero ngayon kasi wala nang yung music talagang corrupted na, no?
So ano bang inilalaban ng mga Kristiyano ngayon? 1 Peter 2:11, yung text po natin. So, Christians today are sleeping. Ang mga Kristiyano natutulog. Bakit? Kasi hindi nagmamatsyag sa mga nangyayari sa mundo. No? Walang pakialam sa mga nangyayari sa mundo. Sige, bahala kayo dyan. Basta kami dito nagpupuri, sumasamba every Sunday. Lahat kami dito nag-i-enjoy, nagpe-pray, ganyan. So, wala tayong pakialam sa nangyayari sa mundo, which is na dapat meron tayong pakialam. Kaya yung magiging trabaho natin dito na sinasabi ni Pablo, tayo yung mag-warning sa mga kapwa natin Kristiyano, maging sa mga kapatid natin na hindi mananampalataya. Tayo yung magsilbing daanan o maging channel para ipahayag sa kanila yung salita ng Diyos. Na dapat ang Kristiyano hindi natutulog. Meron tayong ginagawa para sa Diyos. No? What is our agenda? Lalo na sa paggamit natin ng internet. No? Ano ba yung talagang purpose natin kung bakit meron tayong mga social media accounts? Well, para sa akin, hindi naman masama na meron tayong mga ganyan. No? Kung gagamitin natin yan, lalo na para maipahayag ang salita ng Diyos, well, much better para sa atin. Nagagamit natin yung bagay na dinesign ng mga developers, ng mga naka-invento nito, para sa sariling purpose nila. Pero tayo sa purpose natin bilang Kristiyano, dapat ito nagagamit natin para ipahayag ang salita ng Diyos. Diba po, mas maganda na ginagamit natin ito for the purpose of expanding the kingdom of God in this earth. So, yung mga agenda ng mga developers ng mga apps na yan, no? It's either political, entertainment. Sa atin, ang purpose natin dito, maging spiritual yung mga bagay na ito. No? Let's warn our people. Let's warn our fellow Christian brothers and sisters na yung mga bagay dito sa mundo na makakasira ng ating kaluluwa, iiwasan nila. No? Dahil itong nangyayari sa mundong ito, may battle na nangyayari. Kaya dapat ready tayo na humarap doon sa battle. Hindi tayo dapat natutulog. So ano yung mga bagay na dapat natin gawin? Number 1 is abstain. Ang ibig sabihin ng abstain ay actively resist. Yung iiwasan natin. Sabi dito sa verse 11, keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Iwasan natin yung mga bagay na kumakalaban sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Ano yung mga bagay na pwedeng maapektuhan? Yung una, ang unang bagay na dapat under abstain, yung isip natin, yung ating mind. Abstain from the ideas of this world. Ang daming lumalabas na ideas ngayon. Ang daming ideologies na lumalabas sa panahon natin ngayon na ina-advocate pa ng mga kongresista, ng mga senador. Ang dami. So, yung mga ideas na ito ay preparation para lalong sumama ang takbo ng mundo. No? Inilalaban nila ito sa Kongreso. Ipinagtatanggol nila ito, which is laban naman sa kagustuhan ng Diyos. Abstain your mind from the ideas of this world. Iwasan natin na makilahok o makisama sa mga bagay o inilalaban dito sa mundo na hindi karapat-dapat o hindi ka nais-nais sa harapan ng Diyos. Abstain our minds from the ideas of this world. Pangalawa, abstain your lips. Yung ating mga bibig, bantayan din natin. Baka meron tayong mga masasamang nasasabi o masasamang salita na sinasabi. Abstain your lips from the babbling or gibberish talks. No? Iwasan natin yung mga bagay na o pag-usapan, yung mga bagay na hindi maka-Diyos. At pawang sa Diyos lamang yung ating pinag-uusapan. Lalo na tayo bilang mga magkakapatid. Dapat hindi tao ang pinag-uusapan natin.
Hindi yung tao na sinisiraan natin, kundi ang Diyos. Ang pag-usapan natin lagi ay patungkol kay Kristo. Para yung mga taong hindi naniniwala, makita nila, ay, si Jesus ang pinag-uusapan nila. Si Jesus yung kanilang kanilang topic. So, mas magandang ganon. Hindi yung, ay, si ganito, buntis, si ganito, ganito, may kabit, may ganito, ganyan. So, hindi dapat. Ang pinag-uusapan natin lagi ay patungkol sa Diyos at mga pawang makalangit. Kasi nga, hindi naman tayo ang original hindi tayo yung talagang nakalaan para dito sa mundo, nakatira dito sa mundo. Pag-uusapan natin lagi ay patungkol sa langit. And abstain your actions. Maging yung mga pagkilos natin dapat inclined pa rin dun sa kagustuhan ng Diyos. Minsan merong tayong mga gustong gawin, lalo na yung pinipilit nating mangyari sa buhay natin na hindi naman kalooban ng Diyos. Diba? Abstain your actions from what the world is telling you to do. Ang mundo sinasabi na ikaw, yayaman ka. Ikaw, kapag sumunod ka sa Diyos, magiging successful ka. Tandaan po natin, ang pagiging Kristiyano hindi ito roadway para maging successful sa buhay. No? Ang sabi ni Jesus, if you want to follow me, you must bear your own cross and bear it every day. No? Kasi ngayon, ang nangyayari sa panahon natin ngayon, hindi ganun eh. Para maging disciple ka ni Jesus, kailangan yumaman ka. Kailangan lumago ang iyong negosyo. Hindi, ang pangako ng Diyos, if you want to be the disciple of Jesus Christ, you must bear your own cross. Ang pinakapunto dito, self-denial. Hindi yung para ang tawag dito, yung ma-fulfill yung self-desires natin, yung kagustuhan natin, hindi. Kundi bilang Kristiyano, ang ma-fulfill sa buhay natin yung desire ng Lord para sa atin. Hindi yung sinasabi na ganito ganyan, yayaman ka kapag sumunod ka kay Lord. Hindi. Ang pagsunod kay Lord, kakaibat nito mga pagturusa. Mga mabibigat na pangyayaring hindi pa nangyayari sa buhay mo. Kaya kung ganun ang mindset natin sa paglapit sa Diyos na gagawin tayong successful, well, mali yung Diyos na nilalapitan natin. Diba? Kaya yung actions natin, yung ating mga gagawin, dapat patungkol pa rin sa Diyos. Hindi yung may naririnig tayong mga bagong turo, tatanggapin natin. Well, ang sarap kasi makarinig ng ganun. Sasabihin sa'yo na, kapatid, mayayaman ka, ganito ka, sumama ka sa grupo namin, bibigyan ka namin ng kotse, tapos makaka-experience kang pumunta sa ibang bansa. Hindi ganun ang pangako ng Diyos. Kung gusto nating maging disciple na tunay ng Diyos, maging ready tayo in good times and bad times. Diba po? So, abstain your actions from what the world is telling you to do. Kung ang gusto ng mundo maging successful ang isang tao, well, ang gusto ng Diyos, bear our own cross. Self-denial. Wala na tayong dapat pag-usapan doon dahil kung i-deny natin ang sarili natin, tandaan nyo, kapag dineny natin ang sarili natin, sino ang nakikita? Si Jesus Christ. Diba po? Kasi yun naman ang purpose ng self-denial eh. Ang makita si Jesus Christ sa buhay natin. So abstain from what the world is telling you to become or to do. No? Hindi ganun. Kailangan doon tayo mag-focus sa gusto ng Diyos sa atin. And number 2, keep away from worldly desires. Ano ba yung mga worldly desires? Yan na nga yung nasabi natin kanina, yung kayamanan, yung mga maraming kotse, maraming pera. Well, hindi natin madadala sila lahat doon sa kabilang buhay. May iwanan lahat yan dito. Kaya nga, abstain. Hindi ko naman sinasabing lahat ng kayamanan nyo tatalikuran nyo na. No? Well, it's good na meron kayong ganyan. Gamitin naman natin para sa pagpapalago ng gawain ng Diyos. Na po? So, dahil keep away from worldly desires.
kung iwasan natin itong mga to, makikita sa atin na talagang dinedenay natin ang sarili natin, kundi ang sinusunod na natin ay yung kagustuhan ng ating Panginoon. And now, we are living in the world that ignores and belittle our God. Ang mundo natin ngayon, pansinin nyo, minamaliit ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi sa batas na lang niya, sa batas ng Diyos na lalaki at babae lamang ang kanyang nilikha, pero ngayon, pansinin nyo, inilalaban ng mga grupong ito yung kanilang rights. No? Minamaliit nila yung Diyos na nagsasabing lalaki at babae ang kanyang nilikha. Ngayon, ang dami na. Merong HD TV Plus, merong mga kung ano-ano pa, ang daming lumabas ngayon. So, ang mundo natin ngayon ay hindi na si Lord ang nag-glorify. Ang mundo natin ngayon is prideful world. Ang kanilang ipinaglalaban, ang kanilang ibinabandera, yung kanilang pride. No, ito ako, ganito ako. Ako'y isang babae na nasa katawan ng lalaki. No? Ito ako. Yan ang mundo natin ngayon. Itinatakbo ang kanilang pride. Ibinabandera ang kanilang pride. Sila yan. Kaya inilalaban nilang dito na sila yon, ganito sila ipinanganak. Kaya ganun din yung rights nila na equal sa mga taong normal. Well, hindi sila normal, no? The fear of God is nowhere to be found. Pansinin nyo, kung manonood kayo ng mga pelikula, nag-glorify ba si Lord sa mga pelikulang yun? Hindi ko sinasabing iwasan nyo na manood ng mga movies na ganito. Ang sinasabi ko dito, yung takbo ng mundo. Ano ang dinidikta ng mundo sa isip ng tao? Dinidikta ng ngayon ng mundo sa tao, walang Diyos. Mga pinapanood nating pelikula, yung mga, tingnan nyo, yung Avengers, walang Diyos doon, kundi puro superhero nandun na parang sila yung nagliligtas sa mundo. Di ba? The fear of God is nowhere to be found. Sa mga horror movies, imbis na tumawag sa Diyos, hindi sila tumatawag sa Diyos. Anong ginagawa nila? Tumatakbo lang sila ng tumatakbo hanggang sa mahuli sila nung papatay sa kanila. Yeah? So, ang dinidikta ng mundo ngayon sa atin, sa panahon natin ngayon, wala ng Diyos. Hindi na makikita ang Diyos kahit saan. Pansinin nyo, yung music, yung movies, yung mga palabas sa TV, walang Diyos na nilalapitan. Dito na lang sa Pilipinas makikita nyo, lumalapit yung character sa isang palabas, sa mali pang Diyos. Mali pang Diyos yung nilalapitan niya. Sabihin, Papa Jesus, Mama Mary, well, alam niyo yun, hindi ganoon. Wala nang Diyos ang pinapakita sa mga sa takbo ng mundo natin ngayon. Kaya ano yung mga bagay na hindi natin dapat kalimutan na mababasa natin dito? Number 1 is, do not forget to honor God. Amen. Kahit ano nangyayari sa takbo ng mundo natin ngayon, don't forget at wag na wag mawawala sa isip natin to honor God. Hindi dapat nawawala yung honor ng Diyos dito sa ating pananampalataya, lalo na sa ating pamumuhay. Kasi tayo yung apple of the eye ng mga tao sa labas. Isang pagkakamali nyo lang, sinasabi ko sa inyo, ang bato niyan ay kay Kristo. Ay, Kristiyano na ba yan? Bakit ganyan? Diba? Do not forget to honor God. The world is telling you to live as what it says. No? Kung dinidikta ng mundo ngayon na wala ng Diyos, huwag ka nang maniwala sa Diyos. Yan ang sinasabi ng mundo. Kaya, don't forget to honor God kahit na sinasabi ng mundo na wala ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi sa pagdating ng Lord, ang kanyang dadatnan yung mga taong naniniwala at nananatiling nananampalataya sa Kanya. Amen. Amen? So, we must live different. Yun yung bagay na dapat nating matutunan ngayon. Live differently sa panahon natin ngayon. Kasi kung idinidikta ng mundo sa atin yung mga bagay na ito, tayo naman bilang mga mananampalataya, live differently.
kung marami ng mga tao ang tumalikod sa pananampalataya, tayo yung dapat tumindig sa pananampalatayang ito. Live differently. Because we are an alien of this world. Tayo hindi dito sa mundong ito. Di ba, ang alien, hindi naman sila makikibagay dito sa pamumuhay ng tao kung magtatagal sila dito. Hindi nila pag-aaksaya ng panahon na tumira dito. Alam niyo kung bakit? Ang mundo masama. Baka makurap sila. No? Tayo, and because we are alien in this world, live differently. Hindi tayo makikibagay sa takbo ng mundo. No? Kahit na sangkatutak na pambabato ng ginagawa nila sa atin, mamumuhay tayong gino-glorify ang Diyos. Ino-honor ang Diyos sa buhay natin. Dapat ganon. So, we are temporary residents of this world. Temporary lang yung pagtira natin dito dahil hindi naman ito talaga yung tahanan natin. Ang tahanan natin ay sa piling ng Diyos. Kaya dapat manatili tayo at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. And lastly, do not let your light hidden. No? Kasi dito sa verse 12, makikita natin, basahin natin ulit. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Kung mga tao na kapalibot sa atin, hindi naniniwala sa Diyos, let's be careful na ipakita sa kanila. I mean, yung bagay na hindi nila dapat makita. Ang dapat makita nila, yung ilaw ng Diyos sa atin. Then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior. Well, yun na nga, sinasabi ko, live differently. In a world that do not glorify God. And they will give honor to God when He judges the world. Napaka-importante, no? Na careful pa rin tayo sa ating pagkilos, sa ating pamumuhay. Dahil lang mata ng tao nakatingin sa atin, lalo na yung mga hindi natin kapwa mananampalataya. Kaya we must live carefully na ipakita sa kanila yung bagay na hindi nila dapat makita. So, ang kailangan natin na ma-express sa kanila o mapakita sa kanila yung honor, yung pag-honor natin sa Diyos sa pamagitan ng pamumuhay natin. Na sa gayon, sila maniniwala din at may honor din nila yung Diyos na sinasampalataya natin. Kaya let's be careful sa ating mga kinikilos, sa ating sinasalita, sa ating mga iniisip dahil yan yung nagiging dahilan kung bakit hindi natin sila mailapit sa Diyos. Kasi meron tayong kaisipan na katulad din nila, meron tayong sinasabi na katulad ng sinasabi nila, meron tayong ginagawa ng katulad ng ginagawa nila. Yan, nagkukontra no? Nagkukontra dun sa gusto ng Diyos at yung gusto ng tao. So, live differently. Do not let your light hidden. Even if they accuse you of doing wrong. Kahit na kung ano-anong klaseng sinasabi nila sa inyo, sinasabi na, ay, baliw yan kasi Kristiyano yan. Ay, ganito yan kasi Kristiyano yan. But, live. No? Even if they accuse you of doing wrong, live according to the will of God. Yun yung dapat nating yung importante na malaman natin ngayong gabi. Kaya napakaganda ng sinasabi ni Pedro dito kasi yung panahon na ito yung mga tao na sinulatan niya nito nakakaranas din ng matinding persecution. No? Na nagsasuffer yung mga taong magre-receive nito. Tapos, kung halimbawa, si Peter magsusulat ng condemnation pa, okay, kaya kayo nagkakaganyan kasi nagkakasala kayo. Hindi. Ang sulat na ito ni Pablo ay to inspire them more para lalong kumapit sa pananampalataya na kanilang sinimulan o sa kanilang pinanghahawakan. At meron pa mga guidelines si Peter dyan na talagang dapat gawin ng mga Kristiyano, lalo na sa mga slaves, sa mga asawa at kung ano-ano pa. Meron siyang mga sinasabi patungkol, lalo na kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. Opo? So, doon po magtatapos ang ating mensahe na napakaganda dahil ito ay napapanahon sa atin ngayon na talagang kailangan nating lalong kumapit at mamuhay ng different sa takbo ng mundo. Okay po?
Si Pastor Yasin, baka may dadagdag po. Wala po, Pastor. Salamat sa mensahe. Okay po, glory to God po. Si Pastor Vic po, Sa Metroville, ng Metroville, yun pala, nga pala. May dadagdag mga taga Metroville. Nakamute kayo. Ako po, try ko po magdagdag, Pastor. O sige po, okay lang. Kasi part of the days naman po talaga tayo. Kaya, ang training po na meron tayo ay matindi. Kaya kinakailangan po talaga yung tools mo as Christian eh hindi po mawala. Andyan parati ang negative as paglilingkod kay Lord. Pero wag mo pa rin iwawala yung tools mo, yung prayer and the Bible study sa buhay. Kasi po, wala na po ibang makakaligtas sa'yo kundi si Jesus lang. Yeah. Pero kailangan mo pa rin po siyang kilalanin everyday ng buhay mo para yung let your light Yes. like sa diamond. sino pa? Reflection. Eh, Sino pa po? Reflection. Nag-mute na sila eh. Anyway, napapanahon din to dahil sa nakaugnay sa laban ng Hamas at ng Israel, no? Dahil sa kanilang war sa panahon natin ngayon at apektado ang buong mundo niyan kapag Israel ang nasasangkot. Anyway, mayroon din tong kinalaman yung talatang ito sa kasaysayan ng Israel. Inilagay dito ni Peter yung exile at yung foreigners. Alam niyo naman, lagi silang ganyan. Pero matatag sila, kaya alam na ng mga tauhan o ng mga recipient ng sulat ni Peter kung anong dapat i-behave ng mananampalataya ni Kristo. Sa verse 9, yun po yung position natin in the presence ng new covenant. We are chosen people. Yun po yung napakahalaga. At hindi po tao ang pumili kundi Diyos. Amen. Sa verse 10, makikita natin yung position natin in the past. Sabi doon once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So yun po ating position in the past, na talagang kinahabagan tayo ng Panginoon at nakakatawag tayo sa Lord na, my God, naging pag-aari tayo ng Diyos. Kaya pagdating sa verse 11, makikita natin yung encouragement ni Peter na mayroon laban, no, hindi sa labas kundi sa loob dahil sa mga sitwasyon na naranasan natin ngayon. Wage war against your soul, yung sarili natin, yung pagkatao natin. Anong kalaban? Yung sinful desires. No, kaya napakahalaga na everyday may struggle, everyday may kinakaharap tayo. Hindi lang po yung naghahanap tayo ng walang pera. Alin ba yung mas marami ang tukso? Pag marami kang pera o wala kang pera? Alin ba yung mas marami ang laban? Maraming pera. Pag maraming pera, mayroon ding ano kaya kung marami kang pera, mayroon pa bang time mag-fasting? Mayroon pa bang time mag-pray? So yun po yung laban ng soul, laban ng sarili. Kaya mayroon tayong tatlong kalaban, yung satanic forces, si Satan, laban po yan ng Panginoon. Kaya nga, hindi po tayo nakikipaglaban sa Kanya nang sa sarili nating kalakasan, kundi sa kalakasan ni Lord. Pero yung laban sa mundo, minsan napagtagumpayan na natin ang laban sa mundo, pero yung laban sa sarili, ito po yung problema, yung my kingdom. Kaya dito kay Peter, buhay na buhay ito. Kaya nga, inaralan niya yung mga slave, inaralan niya yung mga asawa,
No? Inaralan po niya yan na wag nating kalimutan that we are not just an ordinary people, but we are peculiar people. We are chosen people. We are royal priesthood. And the purpose of God's calling is to exalt the name of the Lord through worship and to extend the kingdom of God through mission. Kaya tayo dito ngayon sa mundo ay naka-exile or we are now just a foreigner or pilgrims hanggang sa dumating ang Panginoon. Kaya nga marami tayong tiisin, maraming pambabatikos, maraming karanasan. Pero kung tandaan natin kung tayo po ay ongoing ang maturity sa pangalan ng Panginoon, hindi na natin madarama yan. Pero kung nadarama mo pa yan, mayroon pa tayong tendency na makipaglaban sa sarili nating lakas. Pero mapapagod tayo. Tandaan natin ang posisyon natin. It is God who, kumbaga sabi nga ng Biblia, if you love God, God will put you in pedestal. No? Huwag ka nang mag-effort na dapat maabot ko yan. Pero occupy till Jesus Christ come. Huwag naman tayo maging tamad, sabi ng Bible. Pero tandaan natin, Diyos pa rin ang director natin. Diyos pa rin ang gumagawa sa atin pananalita at sa ating mga gawa. So work out our salvation. So yun po yung gusto ni Peter dito. May laban. Huwag kayong basta-basta maging complacent, no? May laban. Yung sinful desire, naandyan yan. Naandyan yan. Sinabi rin niya ni Paul sa Romans 7:15, kung ano ang gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Pero kung ano ang ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. So may battle, flesh and spirit. Kaya kailangan nating mag-yield to the Spirit of God para mapagtagumpayan po natin ang laban na ito. Okay? So araw-araw makita natin. Hindi natin alam kung saan patungo ang mundo. Pero tandaan natin, ang pandemic na to ay may pakialam ang Diyos. Ibig sabihin, hindi po nalingat ang Diyos pat nagkaroon ng pandemic. Nagsimula sa Wuhan, tapos nag-spread out, tapos naging pandemic. Hindi nalingat ang Diyos, ano? Na ganun, parang hindi na nangyari kung saan galing ang kasalanan, kung ano ang nangyari sa langit, kung ano ang labanan. So hindi po ganun lang. Alam ng Diyos ang lahat. No, alam ng Diyos. Kaya inalaw niya ito, may magandang plano. Even sa Loving God Church, sa mga outreaches ng Loving God Church, sa lahat ng community of churches, sa lahat ng mga tumatawag sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, the Lord knows those who are them, those who He is, di ba? Yung kung kanino ka, alam ng Diyos at kilala ka. But, sabi ni Paul, to those who call on the name of the Lord, kailangan lumayo sa kasamaan. So yun po rin ang tinutukoy dito sa verse 11 na to, na kailangan mapagtagumpayan natin. Why? Dahil pinagtagumpayan na tayo ng Panginoon. Pinagtagumpayan ang mundo ng Panginoon. So there's wala nang may dadahilan na hindi tayo magtagumpay. Dahil tinawag tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos, binigyan tayo ng sangkap ng Diyos para mapaglabanan na lahat. Ang gagawin na lang natin ay yung ating cooperation na pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagbe-fellowship, no, yung witnessing, yung ipakilala ang kapangyarihan ng Diyos. Yun na lang po ang gagawin natin. Kung ano ang kapangyarihan nitong hindi nakikitang virus na to, mas makapangyarihan ng Diyos na ating kinikilala. Okay? Kaya doon po tayo manangan at doon po tayo magtiwala sa Diyos na tumawag sa atin at nagligtas sa atin. Okay po? Yun po lamang ang may dadagdag. Sige po, ang ating prayer request sa gabing ito, yung ating anniversary sa June 13. Ayan, anniversary po. Tapos, si Sis Gigin, yung kanyang mock class Saturday at financial breakthrough sa... So may announcement nga pala, Pastor Alive.
Apo. sa Sunday, so ilist mo yung mga per family po yan, ano, per family. Ilista nyo yung pangalan at kung sino yung leader sa family ay ilagay mo kung anong cellphone number kasi mayroon yang mamimigay tayo ng mga 10 kilong bigas each sa mga by June, ano. So yun po yung ating gagawin sa mayroong maghahatid o magdadala ng bigas diyan sa Loving God Church para sa mga miyembro ng Loving God Church. Per family po yun. Katulad ng dati, 10 kilong bigas. Siguro, kung ipag-pray din po natin para suportahan din yung 10 kilong bigas ng mga grocery, pwede tayo mag-ambagan doon. Kung sinong pinagpala ng Panginoon, we can share our blessing para makabili naman ng grocery at madagdagan yung bigas na yon ng mga pang-ulam naman. Okay po? So, hindi tayo magtatayo ng community pantry, kundi mamimigay. Kasi para po yun sa mga pamilya ng Loving God Church. Okay? Sige po. Pag-pray natin yan. Pag-pray po natin. Bigas. Pero si Pastora Shen siguro may hatid na lang doon sa kanila. Pastora Shen. Okay. Salamat po. Ayun na nga po, si Sis Gigi ng kanyang prayer request yung mga class niya sa Saturday para kasi pag nakabasa siya dito ay tag dito siya po ay magkakaroon na ng trabaho. Financial breakthrough sa family, maging sa kabuuan ng Metroville, LGC Metroville. Yung kalusugan ng ating mga leaders. Yan po, si nanay yun. Ipag-pray natin dahil nahihilo na naman daw. Baka buntis to si nanay. Nga, no? Yan po. Kalusugan ng mga members. Yan, pag-pray din natin dahil kung ano-anong sakit ang lumalabas ngayon. Okay? Si Tita Jen, anong pag-pray namin? Tita Jen, pag-pray natin. Nakamute ka. Ganun pa rin po. Okay. Trabaho pa rin. Sa trabaho. JJ, trabaho din. Ate Lani. Siguro, pag Merkulis, Pastor Alive, mag-set ka ng kung sino yung mayroong magandang ginawaan Diyos. 2 to 3 minutes ay mag-testimony. No? Okay. Yun na testimony. Okay, para maganda po yun. Prayer request. Finances ng church. Okay. Ayan. Talagang treasurer talaga, no? Good health na rin. Okay. Sige po, pag-pray natin yung mga bagay na to tapos i-close na lang din po natin. Sige po, sabay-sabay po tayong Okay, let's pray. Hallelujah. Hallelujah. We bless your holy name, Lord. Salamat po, Diyos, sa pagkakatipon nyo sa amin at sa maayos na internet connection, sa provision mo sa Loving God Church, sa another po na karagdagang equipments para po sa aming pag-online. Salamat po, Diyos, at dumating na Panginoon ang equipment na to. At salamat din, Panginoon, maging sa mga naidagdag, Panginoon, at kailangan naming bayaran ang mga installment, Panginoon, ay kayo po, Lord, ang aming nilalapitan. Sa anumang kaparaan ng Panginoon, you are the God who provide everything for us. Sa aming mga intellectual abilidad, kayo po, Lord, ang Diyos na nagpo-provide, Panginoon, ng lahat ng yan. Para, Panginoon, dumaloy ang mga pagpapala sa inyong gawain. So, Lord, salamat po sa foundation at sa pagkatatag mo sa Loving God Church noong June 15, Lord. Naalala po namin binuksan niyo po ang church building ay ngayon, Panginoon, a simple commemoration and thanksgiving na in-express namin ang aming pagkakaisa dakila sa inyo. Maging, Panginoon, ng Metroville LGC Outreach, Panginoon, patuloy, Lord, na kayo po ang Diyos na magpalago nito sa mga magagawa dito, sa mga pastors. And Lord, I pray na kayo po magbigay ng mga kalusugan sa kanila, kay Pastor Myrna, kay Ate Ruth. Lord, patuloy, Lord, na kayo po ang magpatibay ng kanilang pananampalataya at mga
physical na kalagayan, maging ang mga pangangailangan nila sa Metroville, Panginoon. Especially ang inyong gawain, Panginoon, ay patuloy, Lord, na mapalakas ito, Panginoon. Unang-una ng kapangyarihan ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo at kaligtasan sa mga naaabot nito, Ama. In the name of Jesus. Lord, sa Cortesa family, salamat po sa provision mo sa trabaho, Lord, at sa kalusugan at pag-iingat mo sa pamilyang ito. Kay Ate Jean, kay Jay, at kay Kuya Toto, Panginoon, patuloy, Lord, na kayo po ang Diyos na siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon, sa araw-araw kanilang buhay. Maging kay Ate Lani, Lord, patuloy, Lord, na kayo po ang kumilos sa kanyang negosyo, maging sa kanilang trabaho, Panginoon, ni Rodney at sa kanyang pamilya, maging kay Brother Ruel, Panginoon, at patuloy, Lord, na kayo po mag-ingat sa kapatid namin ito. Salamat din po sa provision mo sa financial na pangangailangan ng Loving God Church. Patuloy, Lord, na kayo po ang kumilos sa community ng Loving God, na pagpalain niyo po, paunlarin niyo po, Panginoon, at ang epekto nito ay ang pagpapala sa gawain ng Loving God Church na mapuna ng mga pinansyal na pangangailangan at ang katapatan mo sa kanilang buhay ay mahayag sa isang pamilya na naglilingkod sa inyo, Ama. Salamat po. Maging sa pangangailangan sa pinansyal ay patuloy, Lord, na kayo po ang kumilos sa gawain mo, Ama. Salamat po, Ama, maging kay Pastor Asim. Salamat po, Lord, sa kanyang patuloy, Lord, na paglilingkod sa inyo, bagamat hindi man namin nakakasama, pero kayo po, Diyos, ang siya nag-iingat sa kanya sa araw-araw. Maging Panginoon sa pangangailangan, Panginoon, sa church vehicles, I pray na kayo po, Lord, ang kumilos, ang provision mo, Panginoon, at maging sponsor mo, Panginoon, maging sa mga provision mo sa pamimigay ng bigas, Panginoon. Salamat po sa sponsor na inihanda mo, Panginoon, para magpala at mapunan ang pangangailangan ng pamilya ng Loving God Church. At maraming salamat maging sa mga kalusugan na pinapadaloy mo at pag-iingat mo sa araw-araw sa panahong ito. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy na pagkontrol mo sa mundong ito. Especially we pray for the peace of Jerusalem at ang kaayusan, Panginoon, ng inyong bayan. Kayo po, Lord, ang Diyos na alam namin na siyang kumikilos, hindi lamang sa Israel, kundi sa mga taong tumatawag sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ingatan niyo po sila at maging mga tao, Panginoon, na umaaway. Kayo po, Lord, ang kumilos sa kanila na matigil, Panginoon, ang gulong ito at patuloy, Lord, na ang kalooban mo ang mapulfill sa mundong ito sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. Panginoon, salamat po sa natapos naming gawain at pinaalala mo sa amin na dapat kaming mamuhay ng ayon sa inyong pagkakatawag sa amin. Lord, sinabi mo sa inyong salita na kami mga pinili mo at ibinigay mo, Hallelujah, Panginoon. Jesus. Kaya nawa ay patuloy na mamuhay kami, Lord, na ginagawa at nasa puso ng lahat ng inyo pong sinasabi sa amin. Amen, Salamat, Panginoon, Jesus. sa pagpapaalala mo sa amin sa mga bagay na ito. Naway amin pong isabuhay at patuloy na lumakad ng ayon sa inyong kalooban. Yes, Father God. Request namin, Panginoon, alam ko na kumikilos na, Panginoon, ang inyong mga kamay upang maabot na namin, Lord God, yung mga bagay na ipinapanalangin namin sa inyo inside and outside of Loving God Church. Maging mga Yes, personal Father God. panalangin, Panginoon, ng mga kapatid namin, alam namin na gumagawa at kumikilos ka na upang lahat ng ito ay maganap sa buhay namin. Salamat po, Diyos, sa aming mga pastor, sa aming mga leaders, Lord God, patuloy na pag-iingat at proteksyon ng inyo pong ibigay sa kanila. Patuloy na makapaglingkod at ginagawa ang mga ministering ng inyong pinagkaloob. Yes, Father Ang God in kapatid heaven. namin, Panginoon, Hallelujah. na nasa trabaho, ingatan mo sila at ikaw din, Panginoon, ang mag-promote sa anumang mga posisyon na meron Yes, sila Father ngayon. God in heaven. Kaya Diyos, we believe na kaakibat ng pagsunod namin sa inyo ang pagiging matagumpay sa pamumuhay dito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. At ang lahat ng bagay nito ay pinagkakatiwala namin sa inyo. Ang mga nangyari sa gawain ito, pinagpapasalamat din namin sa inyo.
at ang maging mga mangyari pa bukas at sa mga susunod na araw ay sa inyo lamang, Panginoon, nawa kaya ayon sa inyong kalooban. Salamat po Amen, at ito Jesus. po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you po. God bless po. Salamat po. God bless po sa lahat. God bless po. us all. Bye. Opo. Praise God. Mm. Thank you.